Good morning everyone! Ito po ang The Mindful Tito Podcast with me, Pop-Up Cardenas, where we share tips and lessons on having a better mindset as we grow older and becoming a happy human with a healthy mind. FYI, I'm here to share my life experiences, successes, and failures. The information presented in this podcast is to inspire people. I recommend seeking guidance from experts such as mental health advocates and other experts in the chosen field. But rest assured that all your feedback, comments, and suggestions are important to me to improve my content moving forward. Hi everyone and welcome to episode 47 ng The Mindful Tito, your safe space to pause, reflect, and reset. Again, ako po si Pop-Up Cardenas and today, pag-uusapan natin ng isang bagay na sobrang totoo pero bihira nating pag-usapan. This is something that we all go through but often in silence. These painful, messy, and emotional breakdowns. But here's the thing, what if sabihin ko sa inyo na ang breakdowns ay hindi laging sign ng kahinaan? Pwedeng ito pa nga ang senyales na malapit na tayo sa biggest breakthrough natin sa buhay. So if you're in the middle of a storm right now, this episode is for you. Let's talk about pain, purpose, and pushing through because trust me, I've been there too. At hindi ka nag-iisa. May time kasi talaga na akala natin tapos na ang lahat. Parang walang-wala ng pag-asa. Pero looking back, marirealize natin na yun pala ang simula ng pagbabago. Tulad ng pagod na tayo, wala na tayong gana, ubos na tayo, and feeling natin wala nang point yung mga ginagawa natin sa buhay. Naramdaman nyo ba yon? Yung parang ikaw at ikaw na lang ang lumalaban, and then dito na tayo magsisimulang mag-breakdown. Pero in fact, breakdowns happen kasi we're getting bigger and stronger. Pumapasok tayo sa mga uncomfortable na sitwasyon at dito tayo natututong gumawa ng mga estratehiya para malagpasan ang mga paghihirap at challenges na ito. Ibig sabihin, we're breaking through. Binabangga natin ang mga pader para malagpasan ang mga problema na huhubog rin sa ating pagkatao. Ibig sabihin, natututo tayo at dahan-dahan nating sinisira ang kahinaan na meron tayo. Ang kahinaan na tumatakbo lamang sa isip natin na akala natin hindi natin kaya o hindi natin kayang lagpasan. Ibig sabihin ng breakthrough ay hindi na tayo kasya sa dati nating mindset o sitwasyon. Nag-a-adjust na rin ang buong pagkatao natin. And it's a good thing. We just need to normalize these emotions. Hindi tayo sira. Binubuo lang tayo ulit. And this time, mas malakas at mas buo na tayo. I will put myself as an example. I had a fatal illness 12 years ago na sumira ng overall health ko. From my physical health, emotional health, mental health, and even my financial health. I fell down to the rock bottom, yung tipong wala na akong pag-asa para makabangon at makapagsimula muli. Dahil may sakit na ako at dahan-dahan akong pinapatay nito. Pero I realized I still have my loved ones with me. I invested my relationship with my family kaya hindi rin nila ako pinabayaan. Dahil dito, dahan-dahan kong iginapang muli ang sarili sa tulong ng mga mahal ko sa buhay. Mas lalo ang mama ko, kung saan hindi niya ako pinabayaan at para akong bata muli. Pero kailangan ko alagaan ang sarili. Kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo araw-araw, matulog ng maaga, umiwas sa stress, kaya tumigil din muna ako sa pagtatrabaho. Natuto ako maging grateful sa lahat ng mga bagay pagising pa lamang sa umaga at huwag i-compare ang sarili sa iba. Kaya that time, I refrain using social media at nag-focus ako sa pagpapaunlad ng sarili by reading self-development books, invest on new skills and knowledge, at i-apply ito sa pang-araw-araw. Tinanggal ko na rin ang mga bisyo ko tulad ng paninigarilyo, pagpaparty, pagpupuyat at pag-iinom ng alak. And I think it took me 2 to 3 years din bago ako makabawi. Pero after that year, nagkaroon ulit ako ng trabaho. And this time, mas minahal ko ang mga bagay na dumarating sa akin. No complaints. I'm just grateful ko anuman ang dumarating sa aking mga bagay. Mahirap man o madali. And when I started to be grateful, unlimited ang mga blessings na binibigay sa akin ni Lord and His amazing universe.
I also started to save money and invest it in my future and started to learn mindfulness and most importantly, to take a rest. Kasi pahinga is progress. Hindi ibig sabihin nun na tamad tayo. Napagod lang saglit at kailangan lang nating huminga. Sobrang laki ng naitulong sa akin ng tamang pahinga at paghinga. Kasi tuwing nasa point na ako na gusto ko nang bumitaw o mag-quit, hihinga muna ako or mag-journal ako. Minsan kakausapin ko yung mga taong pinagkakatiwalaan ko tulad ni mama, my best friends, or my partner. Pwede rin tayo makipag-usap sa therapist if needed. Kasi parte talaga ng buhay ang hirap, ang sakit, ang challenges, ang breakdowns. We need this pain and this wound. According to Rumi, the wound is the place where the light enters you. Kaya before tayo mag-give up, always practice to reflect first. Ano nga ba ang mga challenges and breakdowns na nalagpasan natin dati at ano ang natutunan natin doon? Kaya kung feeling natin ay basag na tayo, hindi ito ang katapusan natin. Minsan, kailangan lang nating mabasag para makita ang totoo nating lakas. Don't give up 5 minutes before your miracle. Sayang. Kaya keep walking, keep breathing. O tulad nga ng sinabi ni Finding Dory, keep swimming. At paghanda na tayo ulit, bangon lang at magpatuloy. Because you, my dear listener, you are built for breakthroughs. And that's all we have for this episode at sana marami po kayong natutunang mga bagay. But before I end this episode, I will truly appreciate it if you share this episode or even my podcast and my YouTube channel to your friends, to your colleagues, to your family because I am more than happy to share good energy with people. Sa uulitin, ako po si Pop-Up Cardenas and this is the Mindful Tito Podcast. Just a short message, don't be hard on yourself and avoid negative self-talk so you can also share kindness and good energy to the people around you. Again, my name is Pop-Up at maraming salamat po.